This video is another concern video po. Ang sabi niya is, sana makagawa po kayo ng vlog tungkol sa paano mag-move on at mag-recover ang taong binuhos naman ang lahat. Pero yung misis na mismo ang nagsira ng relasyon ninyo. Sobrang sakit po sa akin. Hinintay lang niya na magkaroon ng pagkakataon na maging LDR kami. Saka ko nalaman at nakita kung ano ang worth ng relationship namin para sa kanya. So, comment niya po ito doon sa isang vlog ko na may kinalaman sa cheating. So, kung tatanungin mo ko kung anong gagawin mo after na lokohin ka ng partner mo, ultimately, there is no set formula po para dito. Kung kayo ba ay magstay together or not? Kasi you and your partner, kayo lang po ang makakapag-desisyon yan. Kung meron pa bang dahilan na dapat ninyong ituloy ang relasyon ninyo, kung meron pa bang enough positive elements na meron sa relasyon nyo to make the difficult work of healing worthwhile. So, kayo lang po ang nakakaalam niyan. Gusto ko lang tandaan mo, number 1, huwag mong sisisihin ang sarili mo kung bakit nangyari sa inyo to. Ano man ang nangyari, it's never your fault kung bakit ka niloko ng partner mo. Ang mga tao, gumagawa sila ng mga hurtful na bagay for so many reasons. And possible na yung partner mo may explain niya sa'yo to. Pero lahat ng rason na yan, it has nothing to do with you. It can be really hard to remember, pero sobrang importante po ito. So, say it again, hindi ako ang dapat nasisihin dito. Number 2, tanggapin mo na sa unang stage, tulad niyan, yung nangyayari sa inyo ngayon, yan yung pinakamahirap na stage. Pero, hindi yan forever. It's temporary. Medyo mahaba-habang proseso ito, pero makakaraos ka. Kailangan tanggapin mo na ngayon lang to. Ngayon lang masakit na masakit ito. Kinabukasan, susunod na linggo, sa susunod na buwan, huhupa ng pakonti-konti ang sakit. Hindi ibig sabihin no na nag-agree ka. Kailangan mo lang tanggapin na nangyari na. Don't waste your time doon sa mga bagay or pakikipag-away na hindi mo na kayang i-change yung situation. Instead, mag-focus ka na pagalingin mo yung puso mo. Another thing, put yourself first. Mahalaga to. Huwag mong kakalimutan na alagaan ang sarili mo. Sobrang tempting na saktan mo minsan yung sarili mo or magsalita ka ng hindi magaganda doon sa partner mo kasi nga sobrang galit ka. Sobrang nasasaktan ka. Maglalasing ka, halos hindi ka na nakakatulog, pinababayaan mo na yung sarili mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong panglalaki. Siya na yung nakasakit, pero ikaw ang naghihirap, huwag kang papayag na ganun. Inuuna mo na magalit kesa unahin na alagaan ang sarili mo. Eat your favorite food, manood ka ng movies, lumabas ka kahit mag-isa ka, maglimaliw ka. Iwasan mo yung mga bagay na makakasakit sa'yo. For example, titingnan mo yung mga social media niya, babasahin mo yung mga previous conversation ninyo, tanggalin mo na yun sa scenario. Huwag mo nang gatungan yung sarili mo para mag-ignite pa yung sakit na nararamdaman mo. Nagre-recover ka. So, hindi mo kailangan balik-balikan yung mga bagay na alam mong makakasakit sa'yo. Makaka-refresh uli ng mga galit at sakit na nararamdaman mo sa kanya. Ito, very important to. Wag na wag kang gagawa ng decision out of your fear. Yung tipong magdedesisyon ka dahil natatakot ka na baka masira ang pamilya ninyo, natatakot ka na baka pagchismisan kayo ng mga kakilala ninyo. So, ang gagawin mo, lulunukin mo lahat yon in order for you na paningin ng mga taong nakapaligid sa inyo ay walang nangyayaring ganun. So, nagdedesisyon ka na gawin yon because natatakot ka kung ano yung sasabihin ng iba. Hindi magandang idea na nagstay ka sa isang relasyon dahil gusto mo lang maipakita sa mga tao na you are okay. Your family is okay. Kasi, mas magiging mahaba yung suffering mo. At akala mo, pag ginawa mong okay ang lahat, babalik yung nararamdaman mo dun sa partner mo, magiging okay kayo na parang walang nangyari. Hindi po yun ganun. Karamihan sa couple, nagdidesisyon dahil takot sila. So, ang ending, mas nagiging
maging miserable yung buhay nila. Para kang araw-araw na nasa kumunoy na hindi makabangon-bangon. Kung kinakailangan na mag-take time ka para makapagnilay-nilay ka, mapag-isipan mong mabuti kung ano yung tamang choice that feels right for you, do it. Wag na wag mong mamadaliin yung pagdedesisyon dahil lang natatakot ka. Last one, eto, mabuti to. Take a mini break from socials. Kung kinakailangan, mag-sign off ka muna sa mga social media platforms mo, do it. Sobra kasing tempting yung tipong magpapaka-FBI ka para lang ma-investigate mo yung partner mo kung ano ba yung whereabouts sa kanya every day, every hour. Pero hindi po healthy yon para sa'yo. Wag mo nang gagawin yon kasi mas lalo kang mahihirapang makarecover. Hindi mo kailangan patunayan na buhay ka pa at ino-observe mo sila. Remember, ang mga taong meron talagang nais na manloko, kahit na anong higpit ng pagbabantay na gawin mo dyan, lolokohin at lolokohin ka pa rin yan. So, umalis ka muna sa mga social media mo. Kahit saang platforms mo na nagko-connect doon sa taong nakasakit sa'yo. Tandaan mo, hindi ka kayang pagalingin ng taong nanakit sa'yo. So, habang ginagawa mo yan, makipag-usap ka doon sa mga kaibigan mong napagkakatiwalaan. Surround yourself doon sa family mo na talagang nagmamahal sa'yo. At naiintindihan kung ano yung sakit na nararamdaman mo. Hindi yung mga kaibigan na gagatungan ka pa. Doon ka sa mga kaibigan mo na magbibigay sa'yo ng support kung ano man yung desisyon na gagawin mo sa susunod. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!